Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. May gusto lang akong i-share sa inyo. Noong dalaga pa ako ay mayroon akong pinagtrabahuan na mag-asawa sa Batangas. Hindi ko lang i-mention yung pangalan nila kasi hindi pwede. Baka may bawal. Mabait sila sobra. Nila minsan nagbabiyahe sila, iniwan nila sa akin yung mga bata, so hindi ko alam kung kailan sila darating, basta may iniwan lang silang mga pagkain. Kaya ng magandang asal, siyempre pag mabait ang amo mo, kahit hindi nga mabait kung naghahanap ka talaga ng pagkakitaan, titisin mo talaga. Pero kung mabait sila, so package na yun. May nagkakontak kami, yung hinanap siguro niya ako sa FB, naalala niya ako, sabi niya kung nasan daw ako, sabi ito may asawa na pero wala akong ano. So after siguro sa mga nangyari sa buhay niya, o matagal na silang hiwalay ng asawa niya, pero yung mga anak niya malalaki naman, nag-asawa na yung iba, so okay, wala. Ang problemahin lang niya is yung sarili niya. So ngayon yung tablet, yung ano ko, gusto niyang pumunta dito sa akin. Sabi niya kung pwede ba daw tulungan ko siya na makitira siya dito sa akin. Pero hindi ko daw pwede sasabihin sa pamilya niya, sa mga kamag-anak niya. Sabi ko, wala namang problema, sabi ko sa kanya. Hindi kita kaano-ano. Taos puso kitang tutulungan, sabi ko sa kanya. Welcome na, sabi ko sa kanya, welcome ka dito. Kahit ilang taon pa, kahit dito ka natitira, walang problema, sabi ko. Magpakain ka nga ng hayop sa tao pa kaya, di ba? Ngayon, ang problema naman, pamasahe. Tapos, saka na lang daw niya babayaran pag nakatrabaho siya dito. Ang ibibigay ko, kapiranggot lang din yung sahod ko. Tapos, kaya, hindi ko alam kung saan ako kukuha na naawa ko sa kanya kasi ang dami niya kasing kamag-anak. Marami siyang kamag-anak na may mga kaya, mga tita, tito, ganun, mga pinsan, mga pamangkin. Pero parang hindi na raw sila pinapansin ngayon. Lalo na yung namatay na yung, una kasi namatay yung nanay nila. So, syempre, medyo bumagsak na. Tapos, ngayon, namatay rin yung tatay nila. So, lalong dinadaon sila ng mga kamag-anak nila na nagbago na raw. Yun ang sumbong niya sa akin. Na parang umiyak pa nga siya Sabi ko, pabayaan mo sila, sabi ko. Saka yung pera nila, yung mga ari-arian nila, hindi naman nila yan madadala pag namatay sila Ang tao kasi pag yumama na kasi, akala mo kung sino, parang hindi na nila nakikilala yung kamag-anak nila, kahit tulungan man lang sana nila, pero parang ididiin pa nila. Yun ang mahirap pag yumaman ka tapos kakalimutan mo na yung mga kamag-anak mo. Sana hindi ganun ang tao, no? Masaya sana na magtutulungan kayo. Yung kahit na hindi mo kaano-ano nga tutulungan mo. Pero may mga tao talaga na ganun. Yung kahit kapatid man niya o pamangkin niya, pag umangat sila, wala, hindi ka napapansinin kasi takot silang na mabawasan yung pera nila. Yun ang tawag doon is sakim. Sobrang sakim. So, hindi ko alam kung
matutuloy siya dito. Pero nag-promise ako sa kanya, sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, kung makadiskarte ako ng pera, kahit mahirap ako, kahit ganito rin yung trabaho ko, magdidiskarte ako na matulungan kita na para pumunta dito sa akin, sabi ko sa kanya. Kasi kahit daw factory worker ang papasukin niya. Di ba? Sabi ko sa kanya, hintay ka lang. Dahil kung hanap ako ng pera, ako na yung bibili ng ticket niya. Tapos magbigay ng pamasahe niya ng bus papunta dito, Manila to Baguio. Sabi ko sa kanya. Kung magkaroon man 100% yun, tutulungan ko siya. Kasi nakakaawa naman kasi. Oo, boss ko siya. Ngayon, back to zero muna siya dahil sa mga maraming nangyari. Nagsila ng asawa niya. Tapos, business nila dati, wala, bumagsak. Kaya back to zero siya ngayon. So, kaya natin siyang tulungan. Anyway, magpapaalam na ako sa inyo. So, tama ba itong gagawin ko? Tutulong kahit wala ka, wala ka. So, yung kasi andyan lagi. Pero yung pera, ang hirap hagilapin dahil lalo na sa panahon ngayon, Diyos ko. Sobrang napaka ilak ng pera. Kakayod ka pa. Yung 5,000 mo, halos isang taon ng pagtrabahuan yun. Kaya, ang hirap. Pero, carry naman. Dahil kahit paano, naniniwala pa rin tayo sa